Mga kababayan, magandang gabi. Welcome back sa hashtag Walk with Lan, ang channel nyo para sa totoong politika na walang sugar coating. Ako si Lan at ngayon, pag-uusapan natin ang isang epic moment sa Senado na nagpapakita ng super galing ni Senator Alan Peter Cayetano. Isang debate tungkol sa resolution laban sa Chinese Embassy at biglang nag-clash sina Alan at Kiko Pangilinan. Pahiya ba talaga si Kiko at bakit involved pa si Riza Ontiveros? Ito'y hindi basta chismis, it's fact-based, critical at witty breakdown. Para sa inyo ha, mga young voters at OFWs na gustong maging informed sa Philippine politics. Ano sa tingin ninyo? Sino ang nanalo? Comment down below at stay tuned para sa full story. Let's dive in. Una, let's set the stage. Noong February 9, 2026, sa Senate plenary, sponsored ni Senator Kiko Pangilinan ang Senate Resolution number 256 na nagko-condemn sa Chinese Embassy sa Manila dahil sa kanilang criticism sa Philippine officials, including caricatures ni Xi Jinping. Ang session ay suspended twice dahil sa heated exchange. Si Senator Alan Cayetano bilang minority leader ang nag-interpellate at nag-challenge sa resolution. Bakit? Dahil ayon sa kanya, dapat specific ang offensive statements para hindi maging vague at potentially harmful sa diplomacy. Parang si Alan ng chess master, habang si Kiko ay naglaro ng checkers, biglang checkmate sa logic. Para sa mga kabataan, isipin ninyo, sa era ng memes at social media, bakit hindi gamitin ang facts imbes na emosyon? At para sa mga OFWs, ito'y tungkol sa West Philippine Sea. Ang aggression ng China ay nakakaapekto sa fishing rights at jobs nyo sa abroad. Ayon sa reports, tinawag pa si Alan na senator, pero siya ang nag-defend ng balanced approach para sa national interest. Ngayon, let's highlight ang brilliance ni Senator Alan Peter bilang dating DFA Secretary yan. Alam niya ang intricacies ng international relations. Sa debate, he confidently argued ng resolution ay dapat hindi maging knee-jerk reaction, kundi strategic. Sabi niya, kung ganyan ang stand natin, then my staff can show a meme of you. Witty Berna nag-expose ng hypocrisy. Ito'y nagpapakita ng leadership na fact-based, hindi populist. Para sa mga kabataan, si Alan ay parang yung cool prof na nag-explain ng geopolitics sa TikTok style. Engaging at informative. Ang kanyang stand sa China ay proteksyon sa inyong remittances mula sa economic tensions. Compared to past, sa 2023, si Alan ang nag-block ng move ni Riza Ontiveros na i-escalate ang China aggression sa UN dahil ito'y maaring mag-backfire sa Pilipinas. Super galing, di ba? Ano sa tingin ninyo? Deserve ba niya ang applause? Hit like if yes. Bakit butata na naman si Kiko? Sa debate, siya ang sponsor pero nang mag-clash, parang nawala ang momentum. Ang session suspended twice dahil sa kanyang emotional responses like accusing Alan of siding with China. Ito'y nagpapakita ng weak strategy imbes na facts. Puro accusations. Remember the 2021 ICC withdrawal case? Si Kiko kasama si Riza at iba pa ang nagpetisyon laban kay Alan as DFA Secretary sa Supreme Court tungkol sa Rome Statute pull-out. Pero natalo sila, proving, okay, okay, natalo po sila, no? Parang butata na naman, di ba? Proving Alan's legal acumen. Parang si Kiko ang ex na lagi nagpapahiya sa sarili. Butata na naman. Parang para sa mga young viewers natin sa politics, don't be the one who shouts loudest. Be the one with data. OFW sisipin ang kanyang liberal stance ay maganda sa paper pero sa real world, ito'y maaaring maging risk sa inyong security abroad. Sino sa tingin ninyo ang mas credible? Comment now. Hindi makakalimutan si Senator Riza Ontiveros bagaman hindi direkta sa recent debate, ang kanyang past clashes with Alan ay connected. Example sa 2023, sinubukan niyang i-push ang UN escalation on China aggression pero blinak ni Alan dahil sa potential diplomatic fallout. Ito'y nagpapakita ng idealistic pero unrealistic approach. Parang ex na laging nag-i-insist sa drama imbes na solutions. Sa budget debates 2026, si Riza ay sumuporta sa BICAM report. Pero critics says it's too aligned with opposition narratives na hindi pro-people. Si Riza ay parang yung meme na expectation versus reality. Magandang intentions pero pahiya sa execution.
Para sa mga kabataan, learn from this. Politics needs balance. Hindi puro activism. Para naman po sa mga OFWs, ang kanyang focus sa human rights ay good. Pero kapag nakakaapekto sa ekonomiya, sino ang talo? Stay tuned may mas marami pa. Okay, summing up, si Senador Alan Peter Cayetano ng Taguig ang standout, intellectual, strategic at fact-driven. Si Kiko at Risa expose sa kanilang weaknesses like emotional over logic. Kita-ikuin natin dito, sa Philippine politics, we need leaders like Alan Peter Cayetano na nagpa-prioritize ng national interest. Para naman sa mga kabataan, gamitin ang social media para sa informed debates, hindi hate. Sa mga overseas Filipino workers, ito'y reminder na ang Senado, decisions affect your lives. Vote wisely sa pagdating ng 2028. Okay, parang basketball game. Alan Peter Cayetano with the slam dunk. Opposition with the air ball. Ano ang inyong hot take? Share in comment section for a shout out sa next vid. Mga kababayan, sa mundo ng kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Siyempre, hindi po natin ito maaatim, makukuha kung wala po ang inyong suporta. Maraming salamat po in advance. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pag naging member po kayo, star po kayo dito, no? Part po kayo ng family, no? Dito po sa #WalkWithLan. May mga exclusive live Q&A sessions tungkol sa buhay, sa finance, sa technology, sa cybersecurity at sa politika, no? May mga early access sa episodes at behind the scenes facts na hindi nakikita ng non-members. Member only polls at shoutouts. Ikaw ang magdi-decide sa next topic. Social yun, ha? A special discount sa mga merch at priority sa mga giveaways para sa mga OFWs. Ad-free viewing at custom badges sa comments para mag-stand out ka sa community. Join now para sa mas deep dives at real talk, mga kaibigan. Di ba? Mga kaibigan, salamat sa panonood, mga ka-walk. If you learned something, like, share, at subscribe para sa more content. Next episode po natin, mas malalim na look sa Senate coups. Don't miss it. Kita-kits at ingat kayo lagi dito sa Pilipinas at sa abroad. #WalkWithLan out. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas.